Alam din natin na si Marcos Jr. ang nangidnap, no? At nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon, parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Yan pong napakalaking kasalanan ng Marcos administration. Pero dahil po sa paglabas ng desisyon nito na ito on jurisdiction, Secretary, ano po yung mga posibleng mangyari? Well, unang-una po, sigurado ako i-aapila yan, no, sa appellate chamber. Pero ang malinaw po sa akin, dahil walang dissenting opinion dito sa decision nito ng pre-trial chamber, ay mukhang desidido na ang ICC bilang isang institusyon na tuluyan talaga si Tatay Digong maski wala na silang jurisdiction. Siguro ito ay dahil importante na matuloy ang pagliliti si Tatay Digong para yung existence mismo ng korte magpatuloy, no? Dahil sa totoo lang, wala namang ibang kasong dinidinig ang ICC kundi ang kaso lamang ni Tatay Digong. Yes, attorney si Chicky Verhelto. So ang natira na lang na pagdedesisyonan po ng ICC ay kung yung well actually based on experts, no, yung tatlong experts na hinahanap po nila ay kung fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narinig ko sa isang interview si Attorney Cristina Conti, sabi po niya na kung sakaling found to be unfit for trial, no, ay i-check siya every 120 days yung fitness niya for trial. Every 120 days until when po ito, attorney? Well, obviously I do not agree with my former student, no, si Attorney Conti, no. Kapag nagkaroon ng desisyon na unfit, tingin ko yan ay magiging permanente. Kasi yung pagiging unfit dahil ikaw ay limot-limot ay hindi naman po nagagamot na yan, no. It can only worsen rather than improve. So sa tingin ko, pag merong declaration na unfit, tuluyan na po yan. Ang problema po, maski merong definition of unfit, ang issue is pwede bang permanently ma-dismiss ang kaso, no? Kasi nakasaad naman sa Rome Statute, pwede lang ma-dismiss yan kung yung unfitness ay nangyari at the commission of the crime. Pero sa tingin ko, wala pong balakid para magkaroon ng outright dismissal dahil nakasaad din sa Rome Statute na pwede naman sila magdesisyon consistent with human rights law and in the interest of justice. Siyempre, kung unfit to stand trial, bakit mo palilitisin? Dapat ma-dismiss na permanently ang kaso. Grabe na po ang delay dito sa process na ito, attorney, no? And probably taking its toll on dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba, sa tingin po ninyo, ay baka mas okay na lang na just get on with it na lang? Total, si dating Pangulo sabi niya, talaga namang haharapin niya ito Well, ang aking concern po dyan, napakatagal po talaga na paglilitis dito sa ICC. Umaabot po yan ng 10 taon. 80 anyos na po si Tatay Digong. So realistically, alam naman natin ang law of nature, no? So importante na sa lalong mabilis sa panahon ay ma-dismiss yan. Kaya ako, ang binibigyan ko ng halaga ngayon, yung appeal dito sa desisyon na binabasura nga yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Pero dahil may apela pa, pwede pang mag-appeal, Secretary, ano yung ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng mag-push through? We have to wait for the decision for the appeal. Ganun po ba yun? Well, ang decision po ng pre-trial chamber, may jurisdiction sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis, no? Hanggang lumabas ang desisyon ng appellate tribunal na nagsasabi na wala ng jurisdiction at pwede nang ma-dismiss ang kaso. So, ibig po bang sabihin, pwede na ring magdire-diretso yung pagre-release nila ng arrest warrant doon sa ibang sinasabi nilang possible na involved doon sa case po ni former President? Tama po kayo, no? Inaasahan ko mga susunod na hakbang ay yung pag-issue nga ng arrest warrant sa iba pang mga masasakdal. Attorney Harry, meron bang activities kaming i-expect para ma-cover na rin namin sa grupo po ng mga supporters ng dating Pangulo dyan, lalo na after itong mga developments na ito? Well, patuloy po kami, no? May pinaplano po kami, sasabayan po namin yung kilos protesta dyan sa Pilipinas sa 31 na Oktubre. Pero that's without prejudice po sa mas maaga pang pagtitipon dahil dati-rati naman nagkakaroon kami ng mga prayer vigil, no, sa labas ng ICC at sa tingin ko itong desisyon nito na talaga inaasahan natin ay magiging dahilan para mapauwi na si Tatay Digong dahil nga wala namang jurisdiction ng ICC ay sinyales para bumalik tayo sa pagdarasal, no, para sa tamang desisyon ng appellate tribunal. Pero yung panawagan niyo po dun sa November 30, is it a move against the administration or dun sa anti-corruption po?
sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. at alam din natin na si Marcos Jr. ang nangidnap, no? At nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon, parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Yan pong napakalaking kasalanan ng Marcos administration. Dahil kung hindi nila kinidnap si Tatay Digong papunta rito sa ICC, posibleng nagkaroon pa ng pag-asa even during the pre-trial chamber yung motion to dismiss, no? Dahil nung unang dininig ito ng ICC, nung ang issue ay dapat ba magtuloy ang preliminary investigation sa appellate tribunal, no? 2 sa 5 judges ang nagsabi na wala kang jurisdiction ang hukuman. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, mukhang naging unanimous yung mga maestrado na dahil voluntaryong kinidnap at sinurrender ng Marcos administration si Tatay Digong, kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Okay. Pahabol lang po, last na lang, Secretary. Kasi habang nandyan po sa ICC si former President Duterte, si former Senator Antonio Trillanes nag-file din ng kaso laban sa dating Pangulo. So, paanong mangyayari nun sa kaso niya dito locally, considering na wala naman siya dito, nandyan siya sa The Hague? So, what will happen? Imposible pong umusad yung kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas dahil malalabag po ang kanyang karapatan to due process dahil kinakailangan bigyan siya ng notice. No? Siya po ay labas ngayon sa Pilipinas at hindi naman po mabibigyan ng notice. So sa tingin ko po, dapat walang mangyari dyan, pero dahil nga po sa politika, hindi ako magtataka kung uusog din yung proseso dun sa kaso na sinumpa ni Trillanes. Pero dapat, legally speaking, because the president is not a resident of the Philippines, he cannot be served with summons.